Nababahala pa rin ang ilang mamabata sa natitirang unprogrammed appropriations sa 2026 national budget kahit mahigit 92 billion pesos na halaga nito ang binito ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Tiniyak naman ng ehekutibo na may mga probisyon na nagsasabing hindi pwedeng makialam o mamagitan ng mga politiko sa pamahagi ng mga ayuda. Narito ang aking unang balita. Napirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ng halos 6.8 trillion pesos sa pambansang budget para sa 2026. At dahil nabisong bahagi ng mga budget para sa mga nakalipas na taon ay napunta sa mga maanumalyang proyektong pang-infrastruktura. Mahigpitan niyang sinuri ang budget ngayong taon. Binito ng Pangulo ang 7 items sa ilalim ng unprogrammed appropriations na mahigit 92 billion pesos ang halaga. Kabilang naman sa itinera sa ilalim niyan ang pondo para sa AFP modernization, pondo para sa obligasyon ng gobyerno sa mga foreign assisted project, at pondo para sa risk management. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Its utilization is provided with safeguards and is only available when clearly defined triggers and tests are met and will be released only after careful validation. Kailangan natin ma-meet yung requirements or even triggers. One is when we have excess revenue, that's the time that we can also unlock that program appropriations. Approve kay Senador Ping Lacson at 3 natira sa unprogrammed appropriations. Pero si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naniniwalang posible pa rin ang katiwalian hanggat may natitirang unprogrammed appropriations. Tinawag naman niyang shadow pork ni ML Party List Representative Laila de Lima. Ngayon pa lang, balak na yung questionin ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema. Ang aking position, all unprogrammed funds in any form are unconstitutional. We're already drafting the petition. Mahalaga din na matuldukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. Pero nanindigan sa Senate President Tito Soto na isa ang 2026 budget sa pinakamalinis sa budget na napirmahan. Tinawag naman itong People's Budget ni House Speaker Bogie D. Pinakamalaking bahagi ng budget ay napunta sa sektor ng edukasyon. Kabilang sa 1.345 trillion peso budget ito, ang pag-hire ng mas maraming guro at non-teaching personnel at pagpapatayo ng halos 25,000 na classroom. Pinakamalaking health budget naman sa kasaysayan ng bansa, ang 448 billion pesos para sa taong ito. Pasok na dyan ang 60 billion na pinapasauli ng Korte Suprema. 297 billion pesos naman ang inilaan para sa agrikultura at kasama na dyan ang pondo para sa farm-to-market roads na dating nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways. 270 billion pesos naman ang pondo para sa social services, kabilang ang para sa mga ayuda. Ang ilan sa mga yan tulad ng AIX, MyFIP at Tupad, nagagamit umano sa vote buying at pamumulitika ayon sa ilang mambabatas ng Makabayan Bloc. Pero sabi ng ehekutibo, naglagay naman ng probisyon na hindi pwedeng makialam o mamagitan ng mga politiko sa pamahagi ng mga ayuda. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. So susundan natin yung guidelines na yan under the General Appropriations Act of 2026. Wala yan dati. So ngayon nandiyan yan. Malaking bagay ang paghihigpit sa paggastos ng gobyerno sa pagbagal ng paglago ng ekonomiya noong nakaraang taon. Ibinaba na ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mga growth targets ng bansa. Pero positibong makakabawi ang ekonomiya sa ikalawang bahagi ng 2026. Inaasahan ding maaabot ang target na single-digit poverty rate sa 2028. Mahigit 5 trilyong piso ng halos 6.8 trillion peso budget, popondohan ng buwis at iba pang koleksyon o kita ng gobyerno. 1.6 trillion pesos naman ito ang kailangang utangin. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News.